We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kiniandag ko mga balita karong Martes. Babaeng senior citizen, sikop human ng budol og 73 anyos nga babae sa Talisay City. Lalaking nangawat og tulo ka tray sa itlog sa tindahan sa Carbon Market, nadakpan. Gitulong General Manager sa Local Water Utilities Administration sa MCWD, niluwat sa katungdanan. Og arats na, libuto ng tibuok kalibutan sa gipasigarbong atraksyon sa Sikatuna, Bohol. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Maayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda kang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan, Sugbo. Ako si Alan Domingo. Babaeng senior citizen nga taga-lungsod sa Cordova na sikop sa masakop sa Talisay City Police. Human pasanginling nalambigit sa budol-budol nga may biktima 73 anyos sa babaeng senior citizen usab. Ang detalye sa report ni Famary Dumabok. Nasikop kining 64 anyos human gitumbok nga nakabudol sa 73 anyos niyang biktima nitong Biyernes sa hapon. Gingon nagpakaron ingnon nga mga Korean national nga nailad ang tulo ka mga babae ug nagpatabang sa 73 anyos nilang biktima sa barangay Bangbaling Dakbayan sa Sugbo. Gipasakay pa sila sa sakyanan sa ilang biktima ug gihatod sa dakong tindahan sa may barangay Lawaan 1 sa Dakbayan sa Talisay. Nilapitan siya, nagpakilala mga Korean national, and then sabi nitong mga suspect ay naloko sila, na-scam sila. So nagpapatulong. So itong ating biktima with good intentions, tinulungan naman itong mga suspect. Start ng conversation nila, nung nilapitan nila yung ating biktima na senior citizen, biktima rin sila. Sabi nila. Naloko sila, no? So kaya nakapag-spark ng doon nag-start yung kanilang conversation hanggang sa sumakay na sila sa sasakyan ng biktima, nagpunta na sila dito sa isang Wilcon dito sa sakop ng City of Talisay. Gipapangumpra pa og mga construction materials ang biktima kinsa nakuhaan og CCTV sa paggawa sa tindahan uban sa duha ka mga babaeng gitumbok nga nangilad. Sa paggawa sa tindahan, dinhi na nakuha sa mga suspetsado ang kapin 200,000 pesos nga salapi ug mga alahas sa biktima. Gingong nagbilin og bag ang mga suspect ug gipatuo ang biktima nga mo'y gisudlan nila og 1 milyon ka pesos nga kwarta. Apan sa iyang pag-abli, pulos mga papel ra di ay. So nadala din yung yung mga binibili nila, so nadala din ng suspect or nandun lang sa biktima. Ang kinuha Nandun lang o kinuha lang yung mga alahas at saka yung mga ano. So doon na sila umalis. Sa follow-up operation pasado alas 12 gahapon sa Udto, nadakpan kining 64 anyos nga suspetsado nga taga-lungsod sa Cordova. Samtang gipangita pa ang laing duha niya ka mga kauban. Positibo kining giila sa biktima, apan wa na mabawi ang salapi ug mga alahas. Gila sa kapulisan nga mga notadong mangbudol ug mangunguot ang grupo sa suspetsado sa silingang lungsod ug silingang Dakbayan. Sa yuning buwana, gikang na priso sa Carbon Police Station ang maong dinakpan tungod sa pagpanguot. Adunay tambag ang kapulisan sa publiko subay sa hitabo. Remind pa rin natin, hindi lang sa mga bata pala, pati sa ating mga senior citizen, mga matatanda, yung rule number 1 ng mga magulang natin pag lalabas tayo ng bahay, do not talk to strangers. No? Kahit pa humihingi ng tulong, nagpapakilala na ganito, although with good intentions, gusto natin tulungan, much better siguro kung nagpapahingi sila, kung nag-ask sila ng help o kung ano man, dali natin sila sa police station. Oba ni Cleofer Lumayag, Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Nag-viral ang video sa mga batan o babaeng nga naki-Wi-Fi sa Hopes Dome sa Lapu-Lapu City o ginapatan ang laing grupo sa mga batan o babae. Plano garon nga limitahan ang oras sa paggamit sa Wi-Fi aron kalikayan ang pundok-pundok sa mga batanon magabi nga magbutang og risgo sa mga batanon.
Si Luan Merondina adunay live report. May. Lan 2021 pa nagsugod ang free wifi sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City. Kini human gimontar sa LGU ang e-library aron adunay libreng internet access ang mga tinun-an sa Lapu-Lapu City. Ug tungod kay ang modem niini ani mahimutang sa ibabawong bahin sa buhatan sa Lapu-Lapu City Sports Commission, hinungdan nga kusog kayo ang signal bisan dapit sa may skate park, hinungdan nga adto usab magtapok ang daghang mga batanon ilabi na matag gabii. Sa video nga gi-share sa usa sa mga igsuon sa mga biktima, makita ang pagduol sa usa ka dalagita ug kalit lang nilabnot sa buhok sa laing dalagita nga gaitom og blouse ug galingkod sa skate park sa Hoops Dome. Misangpot kini sa pagkatagak sa biktima gikan sa iyang gilingkuran. Ang naka-green sleeveless blouse nga dalagita nga but-untang mutabang sa biktima, gibira sa laing batanon hangtod nga kini naguyod. Ang ikatulong kauban sa mga biktima nga naka-white terno pajama daw naglibog kun si kinsa ang iyang unahon pagtabang. Maayo na lang kay nahunong radayon ang kagubot. Matod sa igsuon sa usa sa mga biktima nga ang nagvideo sa hitabo, kauban ra usab sa mga batanong babay nga nanapat o gi-share nila kini sa social media, hinungdan nga nakakuha siya og kopya. Ang insidente nahitabo pasado alas 8 sa gabi niadtong Biyernes, Abril 12. Matod niya, mituyo pag-adto sa Hoops Dome ang iyang manghod uban ang duha niini ka mga igagaw aron maki-wifi kay may kinahanglang i-research ug i-download. Sa text message nga gipada ngadto sa RTV Balitang Bisdak sa igsuon sa usa sa mga biktima, gibutyag niini nga daw nagtripping lang ang grupo sa mga batanong suspects sa ilang gihimo kay di man sila personal nga kaila sa mga biktima bisan kun managsilingan lang sila sa barangay Gunob. Ang Hoops Dome tapad ra usab sa Police Station 3 apan wa mabantayi sa kapulisan ang hitabo. Mao lagi ang mga batanon pud karon ma'am, ang bantayan lang pud ang mga pulis ug ato ang mga tanod. Nya di man nato maakit pud bugod ma'am nga kaning atong standbyan og isa ka lugar, permanente pa isa ka lugar ma'am. Para at least po ma-cover na po ang atong area of responsibility. Hinoon gitataw sa hepe sa Police Station 3 nga giaksyonan Manila ang hitabo human midangop ang mga biktima ngadto kanila. Nakuhaan na to ang mga profile sa mga involved nga mga minors, mga batanon na minors dito nila tanan ma'am. And then ato giturn over sa CSWDO. And then gi-emphasize na to ma'am nga katong mga parents ato nga involved nga mga batanon i-appeal o patawag bon. Nunot sa insidente, nahiagom og mga pangus ug bunog sa nagkadiyang bahin sa lawas ang duha ka mga batanong biktima. Samtang Mayor Junard Ahong Chan mitataw nga tungod kay pasado alas 8 pa sa gabi dihang nahitabo ang insidente, hinungdan nga wa pay curfew nga napatuman ang kapulisan ug kang barangay. Apan muhimo og lakang ang dakbayan aron kalikayan ang susamang mga insidente. Possibly we will siguro po sa ato ang barangay, no, na to have the tanod on that areas. So we will encourage them na especially nga katong maggamit og wifi na manggitay e-library diha na they can use for free, no. So we can extend the time para magamit nila. Lan anaa sa 14 ngadto sa 16 years old ang pangidaron sa grupo sa mga batanon nga nanapat niadtong duha ka mga manag-agaw. Samtang gitunan usab karon lan sa CSWD Lapu-Lapu City ang tukmang intervention nga ihatag ngadto sa mga minor de edad nga mga suspitsado. Abagahon usab sa CSWD Lapu-Lapu City ang mga nagasto sa pagpatambal sa mga biktima. Samtang lan gitataw ni Mayor Junard Ahong Chan nga wala siya'y plano nga hunungon ang libreng wifi sa Hoops Dome. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina. Sa nagpadayang kagulyang sa Metro Cebu Water District kung MCWD, ang mga konsumidor apektado kayo. Temporaryong itakop ang MCWD silang operasyon, human giingong gipasiran ang ilang main office ug ang City Hall ang gitumbok nilang mihimo sa lakang. Sa araw nato ang detalye, pinaagi nilang report. Naminghoy ang pipila ka mga konsumidor nga wa matigayon ang ilang katuyuan sa buhatan sa MCWD. Din sagad kanila mobayaran unta sa ilang obligasyon aron dili maputlan og koneksyon sa tubig. Walay transaksyon, ganay dabo kay sirado man ang buhatan sa MCWD. Ang bayad. Unya? Wala may office, sarado man. Bulo. So, sa haso kayo?
Lapu-lapu pa ako, sir. Halos kami, dagko kay may bayro nun. Dagko charges ba, mga charge sa mga tubig. Nya usay wala pag-iagas. Ang ilang advice nila kay temporary close man kay manawag lang sa amin kung kano sa ang advice nila kung kano sa mag-open balik. Sa gipagawas ng official statement sa MCWD, ilang gipahibaw sa mga konsumidor nga mitak-op una sila sa ilahang serbisyo karong adlaw tungod sa gulagway nilang invasion nga gihimo sa ilang buhatan nga naghatag og kabalisa ug kahadlok sa ilang mga empleyado. Subay nini nangayo og pasaylo ang MCWD sa kahasol og may pahibaw nga dili sila mopatuman og disconnection hangtod marisolbar ang isyu. Samtang sa gawas sa opisina, doon na usay gipamutang nga ali sa mga karsada padong sa MCWD diin gibantayan sa mga kawani sa Cebu City Government. Gitawagan sa Balitang Bisdak ang Cebu City Administrator. Mipadayag siya nga siya ang mutawag inighuman sa gitambungan nga meeting apan hangtod ning pagsuwat sa balita wa pa kini mutawag. Samtang gitawagan usab ang mayor, wa usab kini mutubag. Dihang gipangutana ang gitudlo sa LOA nga General Manager Attorney DX Lapid kung kinsa ang misirado sa MCWD office. Klaro lang nako kinsa nag-order closure karon sa MCWD. I don't know. I don't know kinsa nagpasado sa MCWD. I don't know. Gipahibaw usab ni Attorney Lapid nga misumiter na siya siyang irrevocable resignation isip OIC General Manager tungod kay apektado na ang iyang pamilya sa isyu. Right now, my concern is my family and I don't want to be tainted with politics. Sa iyo nini, mipakita og manifest of support ang provincial government ug ang mga mayor sa LGU sa kasamtangang opisyal sa DSWD ug gikondenar nila ang pagpanghilabot sa LOA sa operasyon sa MCWD. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Distribution sa financial assistance sa mga senior citizens sa Mantawi City gisugdan karong adlaw kun diin gipasukipan kini og libreng mga serbisyo alang kanila. Ang report ni Nico Sereno. Sa unang adlaw sa distribution sa financial assistance alang sa mga lolo ug lola, mga taga-barangay Ibabaw Estancia ug Tawason ang giakomodar. Sukwahi sa naandan, wala sa barangay gym ang distribution apan sa sports complex gihimo aron hamugaway taliwa sa kainit. Doon na hinoy mga shuttle nga mohatod kuha sa mga senior citizens. 4,000 o katunga sa yearly assistance ang ilang nadawat. Ug human nakakobra, naka-avail sab ang mga lolo ug lola sa lain-lain nga serbisyo. Sama sa libreng pakorte, libreng check-up, legal advice ug uban pa. Doon na sige panghatag ng mga seedlings ug mga seeds aron makapananom sila. Kaya dili kayo magkon mga senior, dili na maglakaw. Dali naman noon. Kay maayo man sila Matod sa syudad, sa ingon aning sistema mahiluna ra ang mga lolo ug lola sa claiming sa assistance. Makabenepisyo pa sila sa lain-lain nga serbisyo. Nindot ang dagan in a sense nga atong gipaymutang atong mga katiguangan senior citizens bugnaw upside atod kuha niya on top sa financial assistance dunay karaban of services sa medical, legal. Samta mga bedridden nga mga senior citizens, personal nga bisita sa mga opisyales aron mahatdan sa ilang assistance. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gihimo ng katuloy na ikausang paglasyon sa tubig matag adlaw tungod sa nasinating kainit sa panahon sa Talisay City. Ang report ni Femery Dumabo.
Tulo kay gayon na silang maghatod og tubig matag adlaw diha sa Bukirang Barangay sa Tapol, lakip na sa Haklupan nga sagad magnihit ang supply sa tubig matag panahon sa ting-init. Mato ni Gary Tugunon, Action Agad Head, nga dunay 1,000 liters nga tubig ang matag container nga ilang mahatod. Pagtubag kini sa pagsaka sa panginahanglanon sa tubig sa mga Bukirang Barangay. Ni daghan bigin mayo kay ang Tapol wala nagyoy tubig ni hubas na nga matinugdan. Kay nagsalig naman dato sa flowing nato nya karon hubas na mangyud. Mauron ka usa ka adlaw katulog kita maghatod ngadto. Usahay duha ka truck ang atong mahatod, duha ka minidam sa Action Agad may maghatod ngadto tubig. Nagsige ra gyud hatod og tubig sa bukid. I think that's the least that city government can do. Naghuwat gyud mi sa unsay mga mechanisms na buhaton sa MCWD. We're going to have a meeting with MCWD and the governor today. So to see what will happen. Samtang tungod gihapon sa grabing kainit sa panahon, upat ngadto sa 5 ang mohangyo sa Action Agad nga ipaputol ang mga nangalaya nga punuan sa kahoy matag adlaw. Ang kasagaran sa eskwelahan og katusang mga residente restangke sa Sandok ihadlok sila sunog kay dunay dakong sunog dito inanak ko hinungdan ay mga bitong mga laya nagtapok. Mga amo lang mga kahoy nga laya, labi na kanang bitong nagtapok ng mga antipon o mga layang kahoy o kani mga dahon mga amo gipangkuha kay mamay nakakusig sunog. Samtang gingos kanusabang paglimpyo sa kanal o drainage nga napunduhan na og daghang mga basura tungod sa kauga. Nabalaka sila nga masangpot kini sa baha kun mubundak ang kusog nga uwan. Obani Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Tungod matod pas kagutom, lalaki miangkong mikawat og itlog sa Mercados Carbon apan dili binuok. Kung dili tulog yun, ka tray sa itlog o no'y binta ka itlog. Busa nakatilaw yun siya og bok-bok sa mga tao, dahang nasakpan siyang gihimo. Ang 28 anyos nga si John Ponce-Wimar Salino, misugot nga ipakita ang naong isip pagpakita usab siya pagbasol. May pasabot nga gawas sa tambal sa gutom. Gusto usab niyang ibaligya ang ubang itlog aron doon na kuno siya magamit sa pagpalitog bugas aron mapare siya ang itlog. Nagbasol man siya sa iyahang gihimo apan andam niya nga tubangon ang kasong ipasaka patok kaniya sa tagiya sa itlog. Patay ang duha ka menor de edad human mibangga sa series bus nga gisakyan sa mga nakamotorsiklo. Nahitabo kini pasado alas 6 ganang buntag sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Argao, Cebu. Diin nakalas usab ang angkas nini nga 17 anyos nga babae. Ang bus gikan sa Batu Wharf, lungsod sa Uslob ug ang motor gikan sa Argao padung sa lungsod sa Dalaget. Pag-abot sa Lawis area nga highway nga usa-usab ka blind curve mitipas ang motorsiklo sa Picas Lane ug natunong sab sa gapadung nga series bus. Mao nahitabo ang head-on collision sa bus ug motorsiklo. Kayong wa magsulob og helmet ang mga biktima ug wa sa lisensya ni City ang nagmaneho sa motorsiklo nga giingong luwanan. Nadala pa sa Isidro C. Quintana Memorial Hospital ang mga biktima apan gideklarar silang dead on arrival. Ang driver sa series bus kasamtang ang unang gikustodiya sa kapulisan ug gitan-aw nga pasakaan og kasong reckless imprudence resulting to homicide apan naibaw-an nga ang driver ug ang pamilya sa mga biktima nag-abot og giingong bukas sa settlement ang pamilya. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nag-controversial nga roundabout o rotonda sa Mandaue City. Padakan pa og palapdan sa ang intersection palibot ini. Kini ang assessment sa mga otoridad human na patuman ang simulation sa bag-o nga traffic scheme. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Magpabilin una ang naandan nga traffic scheme sa usa sa mga busy intersections sa Mandaue sa may UN Avenue ug Dan DM Cortez. Sugod kagahapon sa buntag, gibalik ang paggamit sa traffic lights sa lugar. Gipadaplin lang una ang mga plastic barriers nga gigamit sa giporma nga rotonda alang unta sa pag-establishar sa roundabout sa dapit. Ang simulation niini nga gipasiugdahan sa probinsya gihimo unta ni adtong Domingo.
Apan gikwestiyon sa mga motorista, human nagkaproblema ang mga nangaging sakyanan nga misangpot sa kabugat sa trapiko. Samtang nagtigom na ang lalawigan og mga traffic officials, kabahin niini ug unsay angayang ipatuman. Lakip sa mitambong ang labaw sa team nga miasoy nga sa pagkakaron magpabilin ang naandan nga traffic scheme paggamit sa stoplight. Before anang kuan nang himuon nga padakan ang circumference anha gihapon ang kanang traffic light na gihapon na asod na. Apan sa tinguhang mapatuman gyud ang roundabout, matud ni Humawas, plano karon nga mas padak-an pagyod ang rotonda. Nahinabi sab sa gobernador ang mga lot owners nga andam musanong sa hangyo pagpalapad sa intersection. Nanay presentation ngadto sa mga engineers nga kinahanglan padakan. So ang target is 52 meters roundabout. So both four sides corner padakan. So naay mga katong gantry katong para ma-aware ang drivers layo-layo gikan sa intersection. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dili ka ka-afford sa all around the world nga summer trip. Ani ay atraksyon sa Bohol nga daw dadun ka sa masikat ug manindot nga tourist destination sa tibuok kalibutan. Tara, turoyon ta uban ni Mark Ridge Abelia. Welcome aboard. See the world in one place. Kini ang sikatunas Mirror of the World and Botanical Garden sa Bohol. Sa entrada pa lang na daw nagsakay ka og eroplano paingon sa imong destinasyon gumikan sa disenyo niini. Sa entrance fee nga 50 pesos sa mga bata, 125 pesos sa mga senior citizen ug 170 pesos alang sa mga regular. Dream come true na ang all around the world trip karong summer. Passport no more kay nahimutang lang kini sa Barangay Libho, Sikatuna, Bohol. Sa imong pagsud, musugat kanimo ang mga maanindot nga replika sa mga sikat ug ilado nga maanindot nga mga landmarks ug tourist spots sa tibuok kalibutan. Sama na lang sa Eiffel Tower sa France, San Francisco Bridge o Golden State sa Amerika, Statue of Liberty, windmills sa the Netherlands, Merlion sa Singapore ug uban pa. Makita usab dinhi ang Christ the Redeemer sa Brazil ug Leaning Tower of Pisa sa Italy. Only selfie sa mga Instagrammable nga litrato nga makapawaw gayud kauban imong pamilya, higala, katrabaho ug hinigugma. Kung gutumon sa paglibot around the world, di maguol kay mamahimo mo kaon sa London haduol sa Big Ben Clock. Abli kini sugod alas 7 sa buntag hangtod na alas 8 sa gabi. Adunay 5 ka mga phase kini ug 100% ng kumpleto ang phase 1, samtang 90% ka kumpleto ang phase 2. Samtang ang phase 3, 4 ug 5 din tukuron ang Mount Rushmore sa Amerika, Great Wall of China ug Pagoda sa Japan. Busa, kung buot nimong ma-experience ang pinalahi nga summer trip, check your bucket list ug maglulinghayaw sa Garbo sa Sikatuna. Kauban si Clans Gabutin, Mark Ridge Abelia. Balitang Bisdak. Good news mga kapuso! Sa mga buot mamahimong kabahin sa GMA ang nag-unang TV network sa Tibok Nasud, ani ay mga oportunidad nga alang kanimo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimong ipadala ang application sa www.careers.gmanetwork.com. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibok ang persahan lang sa mas dakong misyon ug mas lapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso!